Mapagpalang araw, another client na naman tayo na Honda Fit. So ang problema nito is engine niya namamatay, nangangatog, walang magandang minor at mataas ang RPM. So biglang high and low. So humihinga ang makina guys. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung pwedeng nating maibigay na advice. So tara, let's go. So ang ginawa namin guys, tinanggalan natin yung kanyang mismong air cleaner set assembly. So nag-check muna tayo dito. So ang problema nito is wiring, total body, EGR, and then yung kanyang independent coil, vacuum leak, especially makita nyo yung hose guys, may tupi, may bara. So isa din yan sa nagbibigay ng high RPM, high and low. So ayan, kita nyo nakatupi, so barado. So may problema yung PCB dito, hindi natin alam. Pero ang gawin natin dito guys, isa-isahin natin. Hindi ko mabibidyoan pero scrapin natin na magawa din paraan lahat, okay? So una natin ginawa guys, sinanggal ko na yung mismong kanyang total body. So lilinisin talaga to dahil marami nakakalso sa ilalim at sa loob ng mismo ng kanyang air cleaner. Okay, sorry, yung kanyang air passage pala yan, no? So makikita nyo naman. So kailangan siyang linisan, okay? So pagkatapos nyo malinisan yung guys, sunod nyo ililinisan naman is yung EGR. So isa din yan. So ay makikita nyo, tanggalan natin. So pati yung kanyang PCB, so tatanggalin din natin. Pero bago ang lahat, so taas ang kumbinador, Radping Ramos, okay? So yun guys, tatanggalin natin yung PCB, linisan din yun para wala tayong tindihin. So makikita nyo dito talagang groggy yung unit, talagang medyo madumi, marami na siyang mga pinagdaan ng panahon. So ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung kanyang buong mismong kanyang intake manifold para sureball talaga, okay, na makita yung problema. So ayan na guys, sinanggalan namin yung EGR. So lilinisan na namin din yan para maisa lang yung isip natin dahil malaki yung function ng EGR. So kailangan gumagana yan sa mga Honda Fit na IDLSI engine. So makikita nyo guys, madumi, so kailangan siyang linisan, okay, para maganda yung exhaust gas circulation ng EGR, okay? So tara. And then next move natin guys, magtatanggal tayo ng spark plug, kasi yung spark plug isa din sa nagbibigay ng spark ng nagbibigay ng low power o engine vibration pag hindi maganda yung spark. So kailangan din siyang subject for replacement na rin siya. So pag tinanggalan guys, makikita niyo yung spark plug. So ito ngayon spark plug guys, tinanggalan namin, makita mo. So meron na siyang busted na to. Although gumagana pa naman pero wala nang spark na maganda. Ibig sabihin medyo mahina na yung spark nito. So kailangan na siyang palitan. So yung basic pointers guys na dapat nyong malaman. Kasi once na magtanggal kayo ng independent coil, so automatic na yan pag merong kalawang sa gilid ng tawag yan na ceramics ng spark plug. So subject for replacement na talaga yan. Although pwede pa naman siya, pero para sa akin kasi kailangan talaga siyang palitan. Para at least isa lang yung trabaho, isa yung labor, isa lang din yung babayaran ng may-ari. Okay, so para mas makatipid sila. So yun po yung tira. And then malinis na rin yung valve cover. So ang gagawin naman natin is kakabit-kabit natin yan guys para dire-diretso na tayo. And then yung oil seal niya, so kailangan mo na rin palitan sa takip para wala na siyang leaking. Okay, so although medyo malinis na konti, so pwede na to. Okay, so malinis na guys yung total body assembly. So assembled na rin siya. And then yung kanyang EGR at yung kanyang intake manifold malinis na rin. So ikakabit-kabit natin to guys para dire-diretso na tayo. So pati yung kanyang intake manifold ikakabit na rin natin. Let's go. So ayan guys, basic pointers pa rin na magtanggal pala kayo ng independent coil. Kailangan lagyan nyo ng marking, numbering, para at least pag binalik nyo ulit, hindi na kayo malilito. Kasi minsan pag mali kayo, minsan nagkakaroon ng problema ECM. Basic pointers pa rin, magtatanggal kayo ng intake manifold. Kung maaari, pati yung manifold sa loob, linisin nyo na rin yan kasi marami mga carbon buildup yan, carbon deposit. So isa rin sa magiging cause ng pagharang o pagbara mismo doon sa valve tip. So kailangan talaga malinisan guys para walang sakit sa ulo. Dahil minsan pag tinanggal mo yung manifold at hindi mo nalinisan, may mga dumi na nakakalso na doon. So natatanggal po yan pag hindi mo napansin, kakalso po yan din mismo sa valvula. So may problema pa. Okay? Okay, so actually guys, umandar na yung engine. Medyo okay naman yung ang andar ng engine. So swabe naman. Ang problema lang is mayroong problema sa electrical wiring kasi nawawala pa rin yung tamang tono ng kanyang minor. So hindi ko man na-videoan, medyo busy tayo, pero malaga makuha nyo ng basic pointers tutorials kung paano ko tinira at least okay na. So makita nyo ngayon guys, malinis yung makina kasi mag-undergo kami ng voltage reading sa lahat ng system dito sa loob ng sensor. So hindi ko ma-videoan isa-isa, malaga makuha nyo lang kung paano ko tinira, panalo na. So makita nyo sobrang linis na rin yan kahit paano nabawasan ng dumi. So especially sa kanyang electrical system dahil voltage reading. So ang gagawin natin guys, mag-voltage reading kami para makuha natin kung ano naman ang problema dito. Okay, so ito yung problema, yung electrical system, kailangan siyang i-voltage reading dahil ito nga tawag yan, nagkaroon ng low circuit input.
So yun ang kailangan nating gawa ng paraan. So mag-undergo muna kami ng voltage reading para makita talaga kung saan nagbumula yung mga short circuit o yung mga grounded o yung mga putol na wire. So ngayon guys, makikita nyo guys, titest natin yan, maririnig yung under ng engine, umaandar po yan. Okay, so maririnig natin guys yung under ng engine, medyo ano na siya, sa tamang idle na siya. So okay na yung under ng makina, hindi na siya namamatay at wala na siyang vibration. So steady na, at saka wala na yung breathing ng engine. So far okay na siya. Hindi ko mabidyohan isa-isa, mahalaga makuha nyo na kung paano tinira. Okay na yun, kasi medyo busy nga tayo guys, kung magkapasingit-singitan natin itong mga video natin. So na-reading na namin lahat. So kinabit namin guys, kinabit na namin yung mga putol na wire. So nandun lang din sa ilalim ng wire na putol. Okay, so ang gawin natin guys, voltage reading naman kami sa fuse box. So yung fuse box mismo is tawag niyan, may problema rin dito. Merong na putol na isang fuse, tapos grounded mismo yung wire. So ground po yun, papunta sa kanyang ECM. So hindi ko rin nabidyohan dahil busy nga tayo. So yun po yung naging issue nito, kaya nawawalan siya ng tamang control sa kanyang RPM dahil dun sa wire na nagbumula sa ECM papunta naman dun sa kanyang idle up at saka sa kanyang sa total body. Okay, so far guys, okay na yung engine, nakabit na namin lahat. Pasensya na kayo, hindi ko talaga na videohan kasi nga medyo busy. So at least nakita nyo lang yung kung paano tinira isa-isa. Hindi ko man talaga na step by step tutorial, pero basic lang talaga yun na ibigay ko sa inyong idea. Pero maraming salamat sa inyong walang sawang suporta guys, at sana may i-reply ko yung kung ano may mga tanong sa aking comment section. Kung ano yung mga tanong nyo, sikapin ko na ma-replyan ko yun lahat. So yun lang guys, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong walang suporta. Please subscribe to my YouTube channel, share my video. Bye bye and God bless. See you. What?